Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring subukang pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang salaming iyon ay ang mismong pundasyon ng iyong perpektong mundo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa. Ang samyo ng nilulutong kaldereta ay tila isang mainit na yakap sa malawak na kusina ng mansyon ng mga Montenegro sa Villa Esmeralda. Bawat sulok ng tahanang iyon ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Diwa Alcantara Montenegro, ang tunay na yaman ay ang init ng pamilyang kanyang binuo. Maingat niyang hinalo ang sarsa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang paboritong ulam ni Dalisay, ang kanyang kabiyak. Sa loob ng 10 taon, umikot ang mundo ni Diwa sa kanyang asawa at sa 2 nilang anak. Binitiwan niya ang kanyang pangarap na maging isang pintor para maging isang full-time na ina at asawa. Isang desisyong kailanmay hindi niya pinagsisihan. Para sa kanya, si Dalisay ang kanyang araw at ang mga anak nila ang kanyang mga bituin. Wala na siyang mahihiling pa. Nang marinig niya ang ugong ng sasakyan sa garahe, mabilis niyang pinatay ang apoy at tinanggal ang kanyang apron. Sinalubong niya sa pinto ang kanyang asawa, isang matikas at gwapong lalaki na nagtataglay ng isang ngiting, kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. "Welcome home, mahal," bati ni Diwa, sabay abot sa kamay nito upang magmano. "I'm home," sagot ni Dalisay, kasabay ng isang magaan na halik sa kanyang noo. May inabot itong isang buke ng mga puting rosas. "Para sa pinakamagandang reyna ng aking buhay." Napangiti si Diwa. Ganito palagi si Dalisay, maalalahanin at malambing. "Salamat, mahal. Nagluto ako ng paborito mo." Habang naghahapunan sila, masayang ibinahagi ni Diwa ang mga kwento tungkol sa kanilang mga anak. Ngunit napansin niyang tila malalim ang iniisip ni Dalisay. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "May problema ba sa trabaho?" tanong ni Diwa. Umiling si Dalisay at hinawakan ang kanyang kamay. "Wala, mahal. Pagod lang siguro. Huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga, nakauwi na ako sa'yo." Pagkatapos ng hapunan, habang nagpapahinga si Dalisay sa sala, naisipan ni Diwang ayusin ang mga gamit sa sasakyan ng asawa. May mga naiwan itong dokumento sa upuan na baka kailanganin nito kinabukasan. Binuksan niya ang pinto ng mamahaling SUV. Habang inaabot ang folder sa passenger seat, may isang kumislap sa ilalim ng tapete. Dahil sa pag-aakalang isa lamang itong barya, yumuko siya para damputin ito, ngunit hindi ito barya. Nang iangat niya ang kanyang kamay sa ilalim ng dim light ng garahe, nanlamig ang buo niyang katawan. Hawak niya ang isang hikaw na perlas, napapalibutan ng maliliit na diamante. Maganda, mamahalin, at hindi ito sa kanya. Hindi siya nagsusuot ng perlas. Mas gusto niya ang mga simpleng alahas. Binitawan niya ito na para siyang napaso. Dinampot niyang muli, pinakatitigan. Umaasang nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi. Isang hikaw ng babae. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok
ng kay bilis. Saan galing ito? Kanino ito? Libo-libong tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Marahil ay sa isa sa mga kliyente ni Dalisay? O baka naman sa kapatid nito na isinakay niya noong isang linggo? Pilit niyang hinahanapan ng rason ng kahit anong lohikal na paliwanag para kumalma ang kanyang dibdib. Itinago niya ang hikaw sa kanyang bulsa at pumasok sa loob ng bahay na tila walang nangyari. Ngunit ang bawat ngiti at tawa ni Dalisay ay parang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Kinagabihan, habang magkatabi silang nanonood ng telebisyon, pilit na iwinala ni Diwa ang bumabagabag sa kanya. Yayakapin na sana niya ang asawa nang biglang umilaw ang cellphone nito na nakapatong sa center table. Isang sulyap lang. Isang mabilis na sulyap lang ang nagawa ni Diwa, ngunit sapat na iyon para mabasa ang pangalan sa screen. Alina nakita niya kung paanong bahagyang nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Kinuha nito agad ang telepono. At sa isang iglap, tila nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa pagkagulat, patungo sa pagkataranta, bago ito muling ngumiti sa kanya. "Sino yon, mahal?" tanong ni Diwa, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig na. Wala. Trabaho lang, mahal," sagot ni Dalisay, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mabilis nitong pinindot ang screen at ibinulsa ang telepono. "Huwag mo nang isipin yon." Ngunit nakita ni Diwa. Nakita niya ang ginawa nito bago ibulsa ang telepono. Dinilit nito ang mensahe. Hindi na nagsalita si Diwa. Tumango lang siya at ngumiti ng pilit. Ngunit sa loob-loob niya, ang perpektong mundong kanyang binuo sa loob ng 10 taon ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Ang hikaw sa kanyang bulsa ay tila bumigat, kasabay ng paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang katahimikan ng gabi sa kanilang silid ay nakabibingi. Bawat paghinga ni Dalisay sa kanyang tabi ay parang kulog sa pandinig ni Diwa. Magdamag siyang hindi dinalaw ng antok. Ang isip ay ginugulo ng isang perlas na hikaw at ng isang pangalang may kasamang puso, Alina. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang asawa. Ang maamo nitong anyo, ang payapa nitong paghinga. Ito ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. 10 taon. 10 taon ng pagtitiwala, pagmamahal, at pagsasama. Posible bang sa isang iglap ay guguho ang lahat ng iyon? Bumangon siya ng dahan-dahan at nagtungo sa kanyang drawer. Kinuha niya ang hikaw. Sa ilaw na nagmumula sa buwan. Muli itong kumislap, tila isang paalala ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Pinipilit niyang isipin na baka nagkakamali lang siya. Baka napapraning lang siya. Naalala niya ang kanilang kasal, ang pangako ni Dalisay sa harap ng altar. Habang buhay, ikaw lang Diwa ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Mga salitang kasing tamis ng pulot noon. Ngunit ngayon ay may pait na kasama. Ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga halik. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? Hindi niya kayang mabuhay sa pagdududa. Kailangan niya ng kasagutan. Kahit gaano pa ito kasakit. Bumalik siya sa kama. Nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Dalisay. Sa tabi nito, sa bedside table, ay ang cellphone na pinagmulan ng kanyang bagabag. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog na parang tambol sa digmaan.
Gagawin niya ang isang bagay na kailanmay hindi niya inakalang gagawin niya. Sisirain niya ang tiwalang 10 taon nilang iningatan. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ang telepono. Malamig ito, kasing lamig ng takot na gumagapang sa kanyang kalamnan. Alam niyang may passcode ito. Ngunit alam din niyang fingerprint ng asawa niya ang ginagamit para buksan ito. Sa bawat segundo, tila humihinto ang kanyang paghinga. Dahan-dahan, marahan niyang kinuha ang kanang kamay ni Dalisay. Mainit ito. Salungat sa nanlalamig niyang mga daliri, itinapat niya ang hinlalaki nito sa sensor ng telepono. Click. Isang tunog na halos hindi marinig. Ngunit para kay Diwa, ito ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Bumukas ang screen. Nagtagumpay siya. Nanginginig niyang binuksan ang messaging app. At doon, sa pinakaitaas, naroon ang pangalang gumugulo sa kanya. Alina. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Alina. I miss you already, mahal. Sana ikaw na lang ang katabi ko matulog. Dalisay. Soon, my love. Very soon. Konting tiis na lang. Alina. I can't wait for our Palawan trip. Tayong dalawa lang. Dalisay. I already booked everything. It will be our pre-honeymoon. Patuloy siyang nag-scroll pababa. Mga larawan nilang dalawa na magkayakap sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Mga palitan ng matatamis na salita. Mga planong binuo sa likod niya. Ang bawat mensahe ay isang patunay ng isang pagkakanulong. Matagal nang nangyayari. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib habang pinipilit na huwag huminga para hindi makagawa ng anumang ingay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng galit. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, isang mensahe ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang mensaheng mas masakit pa sa lahat ng kanyang nabasa. Alina. Kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa annulment at sa Likaya Holdings? Annulment? Likaya Holdings? Ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama? Ang kaisa-isang pamana nito sa kanya? Hindi na lang ito simpleng pambababae. May mas malalim. May mas madilim na plano. Bigla, narinig niya ang tunog ng shower mula sa banyo. Huminto ang pag-agos ng tubig. Pabalik na sa basa na si Dalisay. Sa sobrang taranta, mabilis niyang isinara ang app, nilock ang telepono, at ibinalik ito sa eksaktong pwesto sa bedside table. Dali-dali siyang humiga at nagtalukbong ng kumot. Nagpapanggap na mahimbing na natutulog. Naramdaman niyang bumukas ang pinto ng banyo at lumubog ang kabilang bahagi ng kama. Naramdaman niya ang halik ni Dalisay sa kanyang buhok. Tulog na ang reyna ko, bulong nito. Sa ilalim ng kumot, mariing ipinikit ni Diwa ang kanyang mga mata para pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang init ng halik ng kanyang asawa ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Ang lalaking katabi niya ngayon ay hindi na ang Dalisay na kanyang minahal. Isa na itong estranghero, isang kalaban. At sa gabing iyon, sa gitna ng pagtataksil at durog na puso, alam ni Diwa na tapos na ang buhay prinsesa niya. Nagsisimula pa lang ang kanyang pinakamalaking laban. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila isang mapanuksong paalala ng perpektong buhay na alam ni Diwang isa na lamang ilusyon. Paanong ngangingiti sa taong dumurog ng puso mo
habang siya'y mahimbing na natutulog. Paanong ipagtitimpla ng kape ang mga kamay na may hawak na iba? Ngunit ginawa ni Diwa ang lahat ng iyon. Gumising siya, naghanda ng almusal, at hinalikan ng kanyang mga anak bago pumasok sa eskwela. Hinarap niya si Dalisay na may isang pekeng ngiti na sa tingin niya'y hindi mapapansin ng asawa. "Aalis ka na, mahal?" tanong ni Diwa. Inaayos ang kurbata ni Dalisay. Ang simpleng gawain na dati puno ng paglalambing ay ngayoy tila isang obligasyong walang buhay. "Oo, may maaga akong meeting sa board," sagot ni Dalisay. Sabay halik sa kanyang pisngi. Isang halik na walang init, walang pakiramdam. "Babalik ako mamayang gabi. Huwag mo na akong hintayin kung gabihin ako." Saan ka na naman pupunta? Sa kanya ba? Gustong isigaw ni Diwa ang mga tanong, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. "Sige, mahal. Mag-iingat ka." Tumango lang si Dalisay. Kinuha ang kanyang itim na leather briefcase at tuluyan ng umalis. Nang marinig ni Diwa ang tunog ng sasakyan na papalayo, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang maskara ng pagiging isang perpektong asawa ay unti-unting nalaglag. Humigpit ang kanyang pagkakakuyom sa kanyang mga palad. Hindi na siya maaring mabuhay sa ganito. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nagmamadali siyang umakyat patungo sa kanilang home office, ang lugar kung saan madalas magtrabaho si Dalisay kapag nasa bahay. Nagsimula siyang maghalungkat. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang bawat folder. Pulos mga dokumento ng kumpanya, mga resibo, mga bagay na walang kabuluhan sa kanyang hinahanap. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Baka masyado lang siyang nag-iisip. Baka mali ang kanyang hinala. Ngunit ang alaala ng mga text message ay bumalik sa kanya. Annulment. Likaya Holdings. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na kanina pa niya hindi pinapansin. Ang isa pang briefcase ni Dalisay na bihirang gamitin. Nakatago sa ilalim ng mesa. Mabilis niya itong kinuha. Nakalock. Sinubukan niya ang mga kombinasyong alam niya, ang kanilang anniversary, ang birthday ng mga bata. Walang gumana. Sa sobrang desperasyon, kinuha niya ang isang paperclip at sinubukang buksan ang munting kandado. Sa ilang pagsubok, narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sa loob, puro mga lumang papeles lang. Mga kopya ng kontrata. Mga financial reports mula sa mga nakaraang taon. Napabuntong hininga siya. Wala rin dito. Akmang isasara na niya ang briefcase nang may mapansin siyang kakaiba sa ilalim na bahagi nito. May isang tila nakausling sinulid sa gilid ng lining. Hinila niya ito at nagulat siya nang matuklasan na isa pala itong sikretong compartment. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang iniaangat ang takip. At sa loob, nakita niya ang isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Ang unang papel na kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakakibhasi. Nakalimbag sa itaas ang mga salitang tila punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Petition for annulment. Nakita niya ang pangalan niya, Diwa Alcantara Montenegro, at ang pangalan ni Dalisay. Ang mundo niya'y gumuho sa isang iglap. Hindi lang ito isang plano. Heto na,
Heto na ang papel na wawasak sa kanilang pamilya. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng petition paper ay may isa pang set ng mga dokumento. Isang detalyadong plano. Isang diagram kung paano ililipat ang lahat ng shares niya sa Likaya Holdings, ang kanyang mana, ang pinaghirapan ng kanyang ama sa isang bagong korporasyon na pagmamay-ari ni Dalisay. Lahat ng pinaghihinalaan niya ay totoo. Ang pambababae ay simula pa lamang pala. Ang tunay na pakay ni Dalisay ay kunin ang lahat-lahat sa kanya, ang kanyang pamilya, ang kanyang yaman, ang kanyang kinabukasan. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Napaluhod si Diwa. Hindi na makahinga sa tindi ng sakit. Doon, sa sahig ng malamig na opisina, humagulgol siya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay para sa 10 taon na inakala niyang totoo para sa mga pangarap na ngayon ay abo na. Nawala ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, napatingin siya sa isang family picture na nasa ibabaw ng mesa. Siya, si Dalisay, at ang kanilang 2 anak na masayang nakangiti. Ang kanyang mga anak. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang sakit ay naroon pa rin, humihiwa. Ngunit may bagong umusbong sa kanyang dibdib. Isang bagay na mas malakas pa sa sakit. Determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayoy nag-aalab sa galit at katatagan. Pinulot niya ang bawat piraso ng papel, inayos ito, at maingat na ibinalik sa sikretong compartment. Isinara niya ang briefcase at ibinalik dayay sa ilalim ng mesa na para bang walang nangyari. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, ngunit hindi na dahil sa takot. Dahil na ito sa nagpupuyos na galit. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ito sa pangalawang ring. Sinag De Leon Law Firm, how may I help you? Huminga ng malalim si Diwa. Pinatatag ang kanyang boses. Sinag, kailangan ko ng tulong mo. Ang De Leon and Associates Law Firm ay matatagpuan sa puso ng Makati, isang modernong opisina na napapalibutan ng salamin at bakal, sumisimbolo sa katatagan at kalinawan ng batas. Ngunit para kay Diwa, na nakaupo ngayon sa loob ng conference room, ang lugar na iyon ay ang kanyang huling kanlungan. Sa kanyang harapan ay si Attorney Sinag De Leon, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Sinag ay matalino, prangka, at isa sa mga pinakamahusay na corporate lawyers sa bansa. Ang kanyang buhok ay laging nakapusod ng maayos at ang kanyang suot na business suit ay nagpapakita ng kanyang awtoridad. Magkaibang-magkaiba sila ni Diwa. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag sa paglipas ng mga taon. Nang walang salita, inilapag ni Diwa sa makintab na lamesa ang mga dokumentong kinunan niya ng litrato mula sa briefcase ni Dalisay. Ang bawat larawan, ang petition for annulment, ang plano ng paglipat ng shares, ay isang mabigat na ebidensya ng pagkakanulo. Diwa, ano to? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang bawat larawan sa cellphone ni Diwa. Ayan ang katotohanan, Sinag. Sagot ni Diwa. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ayan ang katapusan ng 10 taon
ng kasinungalingan. Ikinuwento ni Diwa ang lahat. Ang hikaw, ang mga mensahe, ang mga dokumento. Habang nagsasalita siya, wala nang luhang pumapatak. Napalitan na iyon ng isang malamig na galit. Habang nakikinig, ang mukha ni Sinag ay unti-unting nagbago mula sa pagkabigla patungo sa awa at nagtapos sa propesyonal na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang tablet at nagsimulang mag-type. Ang hayop na yan, mahinang bulong ni Sinag sa sarili. Hindi lang siya ng babae, Diwa. Plinano niyang nakawin ang lahat sa'yo. Ang Likaya Holdings ang korona ng pamilya ninyo. Itinatag yan ng pawis at dugo ng tatay mo. Alam ko, Sinag, at hindi ako papayag na mangyari yon, mariing sabi ni Diwa. Kaya ako nandito. Anong laban ko? May magagawa pa ba ako? Tumahimik si Sinag. Nag-isip siya ng malalim habang binubuklat ang mga virtual files sa kanyang screen. Maya-maya, tumigil siya sa isang partikular na dokumento. Ang huling habilin at testamento ng yumaong ama ni Diwa, si Don Ricardo Alcantara. Ang tatay mo ay isang matalinong tao, Diwa, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen. He was a visionary. At mukhang alam niyang balang araw, baka may mangyaring ganito. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa isang malaking estante na puno ng makakapal na libro at mga itim na binder. May kinuha siyang isang luma at makapal na folder na may markang Alcantara Estate. Maalikabok na ito. Isang palatandaan na matagal na itong hindi nabubuksan. Inilapag niya ito sa lamesa at binuklat. Sa loob ay naroon ang orihinal na kopya ng Articles of Incorporation at Bylaws ng Likaya Holdings. Mga dokumentong nilagdaan maraming taon na ang nakalipas. Bago namatay ang tatay mo, may ginawa siyang huling amendment sa corporate bylaws ng Likaya. Paliwanag ni Sinag, habang ang kanyang daliri ay maingat na tinutunton ang isang partikular na seksyon sa dokumento. Isang clause na siya lang at ang abogado niya noon ang nakakaalam. Isang clause na inilihim niya sa lahat, maging kay Dalisay. Itinuro ni Sinag ang isang maliit na talata na halos hindi mapansin. Binasa ito ni Diwa ng malakas. Article 7, PAMP, Section 4, The Alcantara Protective Clause. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Diwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang may bagong pag-asa. Ibig sabihin niyan, ngumiti si Sinag sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap ay may alas ka, Diwa. Nakasaad dito na anumang pagtatangkang ilipat, ibenta, o isanla ang controlling shares na minana mo mula kay Don Ricardo ay nangangailangan ng iyong explicit and notarized personal consent na dapat isagawa sa harap ng hindi bababa sa 2 miyembro ng board. Kung wala iyon, ang anumang transaksyon ay null and void from the beginning. Pero paano kung pilitin niya akong pumirma? Diyan papasok ang pinakamagandang bahagi, dagdag ni Sinag. Ang kanyang mga matay nagningning. The clause can only be activated by you, personally, during a full board meeting. Once activated, it freezes all transactions related to your shares for a period of 1 year. It gives you, as the primary heir, the absolute power to veto any hostile takeover attempt on your inheritance. It's a legal safety net. Isang patibong na iniwan ng tatay mo para sa taong magtatangka sa'yo. Napatulala si Diwa. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagtataksil, isang liwanag ang biglang sumilay. Ang kanyang ama,
Kahit nasa kabilang buhay na, patuloy pa rin siyang pinoprotektahan nito. Naalala niya ang huling sinabi nito sa kanya bago ito pumanaw. Anak, ang likhaya ay hindi lang isang negosyo. Buhay yan. Pamilya. Ingatan mo yan. Ngayon, naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. So, anong gagawin natin? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Sumandal si Sinag sa kanyang upuan at tinitigan si Diwa ng diretso sa mata. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryosong muli. May kapangyarihan ka, Diwa. Isang kapangyarihang hindi alam ni Dalisay na meron ka. Pero para gamitin ito, kailangan nating maging mas matalino sa kanya. Kailangan nating hintayin ang kanyang susunod na galaw. At habang naghihintay tayo, huminga ng malalim si Sinag. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon at magpanggap. Magpanggap na ikaw pa rin ang mahina at walang alam na Diwa na kilala niya. Huwag kang magpapakita ng kahit anong bahid ng galit o pagdududa. Can you do that? Kaya mo ba? Ang tanong ay parang isang mabigat na bato na ipinatong sa balikat ni Diwa. Ang umuwi sa piling ng isang traidor at magsuot ng maskara ng pag-ibig? Iyon na yata ang pinakamahirap na bagay na gagawin niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa matatayog na gusali na kumakatawan sa kapangyarihan at ambisyon. Tumingin siyang muli kay Sinag at sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagong apoy. Para sa mga anak ko at para sa tatay ko. Sagot niya ng may diin. Kaya ko. Ang pagbabalik sa Villa Esmeralda ay parang pagpasok sa isang magandang hawla. Ang bawat mamahaling gamit, bawat larawang nakasabit sa dingding, bawat sulok ng kanilang tahanan ay isa ng paalala ng isang perpektong kasinungalingan. Mula sa araw na iyon, isinuot ni Diwa ang kanyang maskara. Ito na ang kanyang entablado. At siya ang magiging pinakamahusay na aktres. Nang gabing iyon, dumating si Dalisay na may dalang pasalubong na paboritong cake ni Diwa. Ngumiti si Diwa, isang ngiting pinraktis niya ng maraming beses sa salamin. Salamat, mahal. You shouldn't have, sabi niya. Sabay kuha sa kahon at halik sa pisngi nito. Ang dating nagpapakilig sa kanyang gawain ay ngayoy nagbibigay sa kanya ng pandidiri. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Para sa'yo lahat, sagot ni Dalisay. Niyakap siya mula sa likod habang inaayos niya ang cake sa plato. Namiss kita buong araw, sinungaling. Gustong isagot ni Diwa, ngunit sa halip ay humarap siya at niyakap din ito. Namiss din kita. Biste. Gabi-gabi. Ganito ang kanilang eksena. Isang dula-dulaan ng isang masayang mag-asawa. Ngumingiti siya sa mga kwento ni Dalisay tungkol sa trabaho. Tumatango sa kanyang mga pagod. At nakikinig sa kanyang mga pekeng pangako. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang Diwang kilala nito ay unti-unti nang namamatay at napapalitan ng isang babaeng mapagmatyag at puno ng kalkulasyon. Sinimulan niyang gawin ang mga tagubilin ni Sinag. Kailangan nila ng mas matibay na ebidensya. Ang mga litrato ng dokumento ay isang bagay, ngunit ang direktang patunay ng kanyang mga masasamang balak ay mas mahalaga. Isang gabi, habang naliligo si Dalisay, pumasok si Diwa sa kanilang home office. Dala ang isang maliit na USB na ibinigay ni Sinag. Isinaksak niya ito sa laptop ng asawa.
Naglalaman ito ng isang special software na kayang kopyahin ang mga peeling files ng hindi napapansin. Habang naglo-load ang progress bar sa screen, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tunog ng shower sa kabilang silid ang nagsisilbing orasan ng kanyang panganib. 50%, 75%, 95%. Biglang tumigil ang tunog ng tubig. Nataranta si Diwa. Mabilis niyang hinugot ang USB, isinara ang laptop, at umaktong nag-aayos lang ng mga libro sa estante. Bumukas ang pinto. Nakatapis lang ng tuwalya si Dalisay. "Anong ginagawa mo dito, mahal?" Tanong nito. Bahagyang nagtataka. Ngumiti si Diwa. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakatago sa likod. "Wala naman. Medyo magulo lang itong mga libro. Inaayos ko lang." Tinitigan siya ni Dalisay ng ilang segundo. Mga segundong tila walang katapusan. Pagkatapos ay ngumiti ito. "Hayaan mo na yan. Halika na. Matulog na tayo." Nakahinga siya ng maluwag nang tumalikod na ito. Muntik na. Sa isa pang pagkakataon, habang nasa hapagkainan, sinadya ni Diwang iwanan ang kanyang cellphone sa tabi ng plato ni Dalisay, nakaset sa voice recording. Nagdahilan siyang kukuha ng tubig sa kusina. Mula roon dinig na dinig niya ang pag-uusap nila sa telepono. "Yes, Alina. Oo, nakausap ko na ang mga abogado. Huwag kang mag-alala. Malinis ang plano. Hindi niya malalaman. She trusts me completely," sabi ni Dalisay sa mahinang boses, puno ng pagmamayabang. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Diwa. "She trusts me completely." Ang kapal ng mukha niya. Nang bumalik si Diwa sa mesa, mabilis na ibinaba ni Dalisay ang telepono. "Sino yon?" tanong ni Diwa. Umarteng walang narinig. "Si Mr. Tan, isa sa mga investors. Nangangamusta lang." Pagsisinungaling nito. Tumangulang si Diwa at nagpatuloy sa pagkain, habang ang cellphone sa kanyang bulsa ay naglalaman na ng isa na namang katibayan ng kanyang pagtataksil. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga gabi. Ang paghiga sa iisang kama, kasama ang taong alam mong sumisira sa'yo sa likuran mo. Pinipilit niyang matulog sa pinakagilid ng kama, umiiwas sa anumang haplos o yakap. Nagdadahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam o pagod. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang kanyang mga anak. Tuwing gabi, bago matulog, pumupunta siya sa kanilang mga silid at pinagmamasdan silang matulog. Ang kanilang mga inosenteng mukha ang kanyang naging sandata. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Isang Biyernes ng gabi, masayang ibinalita. Minalita ni Dalisay, "Mahal, may biglaang business trip ako bukas sa Palawan. Isasama ko si Alina, ang assistant ko, para tulungan ako sa presentation sa isang malaking investor." Napatigil si Diwa sa paghihiwa ng gulay. Palawan. Ang kanilang pre-honeymoon. Alam na niya ito. Ngunit kailangan niyang umarte. Humarap siya na may kunwaring lungkot sa muka. Biglaan naman yata. Weekend pa naman. Paano ang mga bata? "I know, mahal. I'm sorry. Kailangan lang talaga. Babawi ako sa inyo, promise," sabi ni Dalisay. Puno ng pekeng pagsusumamo. Ngumiti si Diwa ng mapait. "Sige, kung para sa trabaho maiintindihan ko. Mag-iingat kayo doon." Niyakap siya ni Dalisay. "Thank you for understanding. You're the best wife in the world."
Habang nakayakap sa kanya ang kanyang asawa, ipinikit ni Diwa ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya ang pinakamabuting asawa sa mundo. Dahil ang asawang kilala ni Dalisay ay matagal nang wala. Ang babaeng kayakap niya ngayon ay isang sundalong naghahanda para sa isang giyera. At ang biyahe nila sa Palawan, alam ni Diwa, ay hindi isang bakasyon. Ito ang hudyat. Malapit na nilang isagawa ang kanilang huling hakbang. At kailangan niyang maging handa. Ang marangyang penthouse unit ni Alina Reyes ay may malawak na tanawin ng nagkikislapang mga ilaw ng syudad. Ngunit ang mga matang nakatanaw dito ay hindi nakakakita ng ganda, kundi ng isang larangan ng digmaan na malapit ng masakop. Nakatayo si Alina sa harap ng salaming bintana, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Ang kanyang refleksyon ay nagpapakita ng isang babaeng sopistikada, maganda, at puno ng kumpiyansa. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may nag-aalab na apoy, isang apoy na sinindihan ng galit at pagnanasang maghiganti. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa isang kahon na nakatago sa kanyang aparador. Kupas na ito at may mga tupi sa gilid. Isang masayang pamilya ang nakangiti dito. Isang ama, isang ina, at isang batang babae na may malalaking laso sa buhok. Ang batang babae ay siya. Ang kanyang ama, si Mr. Antonio Reyes, isang negosyanteng puno ng pangarap. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat na tila kahapon lang nangyari. 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama ay kasosyo ni Dalisay Montenegro sa isang maliit pa lamang na kumpanya. Puno ng tiwala si Antonio kay Dalisay, na itinuring niyang parang isang nakababatang kapatid. Ngunit ang tiwalang iyon ay tinraidor. Naaalala pa ni Alina ang gabi kung kailan umuwing lasing ang kanyang ama. Bagsak ang mga balikat. Wasak ang pagkatao. Ikinuwento nito sa kanyang ina kung paano siya nilinlang ni Dalisay. Pinapirma siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan, mga pekeng kontrata na naglipat ng lahat ng ari-arian ng kumpanya sa pangalan ni Dalisay. At hindi lang iyon, pinalabas pa ni Dalisay na ang kanyang ama ang nagnakaw sa kumpanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanila. Ang negosyo, ang kanilang bahay, ang kanilang ipon. Ang kahihiyan at depresyon ay unti-unting lumamon sa kanyang ama hanggang sa isang araw, inatake ito sa puso. Hindi na kinaya, simula noon isinumpa ni Alina sa puntod ng kanyang ama na babawiin niya ang lahat. Pagsisisihan ni Dalisay Montenegro ang araw na sinira nito ang kanilang pamilya. Nagpalit siya ng pangalan. Nag-aral siya ng mabuti, kumuha ng kursong may kinalaman sa negosyo, at pinag-aralan ang bawat galaw ng Likhaya Holdings. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para makapasok sa kumpanya. Nagsimula siya sa mababang posisyon hanggang sa nakuha niya ang atensyon ni Dalisay. Ang pag-akit kay Dalisay ay ang pinakamadaling bahagi. Siya ay isang lalaking sakim sa kapangyarihan at kahinaan sa magagandang babae. Nagpanggap si Alina bilang isang ambisyosang babae na humahanga sa galing nito. Nakinig siya sa mga problema nito, pinuri ang kanyang mga nagawa, at ipinaramdam dito na siya ang pinakamagagaling na lalaki sa mundo. Hindi nagtagal, nahulog ito sa kanyang patibong. Para sa'yo ito, Itay, bulong ni Alina
habang hinahaplos ang litrato. Malapit na. Tumunog ang kanyang telepono. Si Dalisay ang tumatawag. Inayos ni Alina ang kanyang boses. Ginawa itong malambing at puno ng pananabik. "Hello, mahal," sagot niya. "Everything's set for our trip tomorrow," sabi ni Dalisay sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkasabik. "This is it, Alina. After this Palawan deal, we'll have enough leverage to finally push Diwa out of the picture. I'm so excited, mahal. Finally, magiging atin na ang lahat," sabi ni Alina. Bawat salita ay may dalang lason. "Magiging akin, Dalisay. Akin lang." At pagkatapos nito, wala nang hahadlang sa atin. Tayong dalawa na ang magpapatakbo ng likaya. Dagdag pa ni Dalisay, ang kasakiman ay malinaw sa kanyang boses. Ngumisi si Alina. Isang ngising hindi nakikita ni Dalisay. Ang kaawa-awang Dalisay. Masyado itong nabulag sa ambisyon at pagnanasa, kaya't hindi nito nakikita na siya mismo ay isang kasangkapan lamang. Akala niya, kontrolado niya ang laro. Ngunit ang totoo, si Alina ang nagpapatakbo ng lahat. Siya ang nagmamanipula. Siya ang nagtanim ng ideya sa isip ni Dalisay na agawin ang kumpanya mula kay Diwa. Ginawa niyang tila ito ang sariling plano ni Dalisay, ngunit ang lahat ay bahagi ng kanyang masalimuot na paghihiganti. Ang plano niya ay simple. Hayaan si Dalisay na gawin ang lahat ng maruming trabaho. Hayaan siyang sirain ang kanyang sariling pamilya at agawin ang yaman ng kanyang asawa. At kapag nakuha na ni Dalisay ang lahat, kapag nasa tuktok na ito ng tagumpay at akala niya'y panalo na siya, doon niya ilalabas ang lahat ng ebidensya laban dito. Hindi lang ang ebidensya ng pagnanakaw nito kay Diwa, kundi pati na rin ang ebidensya ng ginawa nito sa kanyang ama 15 taon na ang nakalipas. Wasak si Dalisay, wasak si Diwa, at sa gitna ng kaguluhan, siya ang aahon bilang bagong tagapagligtas ng Likhaya Holdings. "I have to go, mahal. Baka magising si Diwa," paalam ni Dalisay. "Sige, mahal. See you tomorrow. I love you," sagot ni Alina. Pinipigilan ang kanyang pagtawa. Nang mamatay ang linya, ibinaba ni Alina ang telepono. Uminom siya mula sa kanyang kopita. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang inosenteng batang babae sa litrato ay matagal nang wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay isang babaeng hinubog ng sakit at pinatigas ng paghihiganti. Dinial niya ang isa pang numero sa kanyang telepono. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. "Hello?" sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Malapit na," sabi ni Alina. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat para sa final phase." "Nakahanda na, ma'am. Hinihintay na lang namin ang hudyat ninyo." "Good," sabi ni Alina bago ibaba ang tawag. Tumingin siyang muli sa syudad. Para sa kanya, ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang piraso ng imperyong malapit ng maging kanya. Sina Dalisay at Diwa ay mga pyesa lamang sa kanyang chessboard. At malapit na siyang magsabi ng checkmate. Lunes ng umaga. Ang hangin sa loob ng Likhaya Holdings ay tila mas siksik at mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, nagtataka sa biglaang pagpapatawag ng isang emergency board meeting. Tanging iilan lamang ang nakakaalam sa tunay na agenda. At ang nasa sentro ng lahat ay si Dalisay Montenegro.
Nakatayo si Dalisay sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina. Tanaw ang abalang lungsod sa ibaba. Isang ngiti ng tagumpay ang mababakas sa kanyang mga labi. Ito na ang araw. Ang araw na matagal niyang hinintay at pinagplanuhan. Ang araw kung saan ang pangalang Montenegro ay mas mangingibabaw pa kaysa sa Alcantara. Inayos niya ang kanyang mamahaling Italian suit. Pinagpraktisan niya ang kanyang sasabihin sa salamin. Bawat salita ay may diin at kumpiyansa. Siya ang CEO. Siya ang hari ng toreng ito. At sa loob ng 1 oras, opisyal nang mapapasakan niya ang buong kaharian. Ang biyahe niya kasama si Alina sa Palawan ay naging isang malaking tagumpay. Hindi dahil sa pekeng investor deal na kanilang ginawa, kundi dahil nakuha niya ang pirma ng 2 miyembro ng board, mga taong matagal na niyang pinakain mula sa kanyang palad para sa isang urgent capital venture. Isang venture na sa katotohanan ay ang legal na takipan para sa paglilipat ng shares ni Diwa. Lahat ay naaayon sa plano. Ang kanyang mga abogado ay tiniyak sa kanya na ang lahat ay legal at walang butas. At si Diwa, ang kanyang kawawang asawa, siguradong nasa bahay lamang ito ngayon, nag-aalaga ng mga bata, walang kamalay-malay na ang mundong kanyang ginagalawan ay malapit ng gumuho. She trusts me completely. Naalala niyang muli ang sinabi niya kay Alina. Napangisi siya. Ang pagiging kampante at sobrang tiwala ni Diwa ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. May kaunting awa siyang naramdaman, ngunit mabilis din itong nawala. Sa mundo ng negosyo, ang mahihina ay natatapakan. Ganoon lang iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Alina. Ready ka na, mahal? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pananabik. I was born ready. Mayabang na sagot ni Dalisay. Nasa baba na ang mga board members. The stage is set. Mamayang tanghali, ipagdiriwang natin ang ating tagumpay. I can't wait. Good luck, Dalisay. I'm rooting for you. Hindi ko kailangan ng swerte, Alina. Nasa akin na ang lahat. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Ang kanilang family picture. Ang ngiti ni Diwa sa litrato ay tila nangungutya sa kanya. Inalis niya ang tingin. Si Diwa ay isang magandang tropeyo, ngunit hindi na sapat. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng kapangyarihan na si Alina lang ang kayang ibigay at suportahan. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kanyang opisina. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa boardroom, ang bawat pagbati ng mga empleyado ay tila isang palakpak para sa kanyang nalalapit na koronasyon. Bawat good morning, sir, ay parang isang pagsaludo sa bagong hari. Pumasok siya sa boardroom. Naroon na ang lahat ng miyembro, nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa na gawa sa mahogany. Ang hangin ay puno ng tensyon at pag-aabang. Umupo siya sa dulo, sa upuang nakalaan para sa CEO. Good morning, ladies and gentlemen, panimula niya. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa silid. I called for this emergency meeting because a golden opportunity has presented itself to Likaya Holdings. An opportunity that requires swift and decisive action. Inilatag niya ang kanyang mga pekeng dokumento. Mga projections, mga charts, at mga plano para sa isang malaking expansion project na mangangailangan ng malaking capital. Ang lahat ay isang magandang palabas, isang pabalat para sa tunay niyang intensyon.
To fund this venture, pagpapatuloy niya, I propose a corporate restructuring, a consolidation of major shares to create a stronger financial backbone for the company. Ipinasa ng kanyang assistant ang mga folder sa bawat miyembro. Sa loob, naroon ang resolusyon na magbibigay bisa sa paglilipat ng shares ni Diwa Alcantara Montenegro sa bagong korporasyon. Ang kailangan na lang niya ay ang boto ng mayorya. At sigurado na siyang nasa kanya na iyon. I trust you will all see the wisdom in this plan, sabi niya. Tinitingnan ng bawat isa sa kanila. This is for the future of Likhaya Holdings. Nagsimula ang botohan. Isa-isa, itinaas ng mga miyembro na kanyang kakampi ang kanilang mga kamay. 1, 2, 3, 4. Sapat na. Nasa kanya na ang mayorya. Isang ngiti ng kasakiman ang gumuhit sa kanyang muka. Panalo na siya. The motion is carried. Opisyal niyang idineklara. Itatatak na sana niya ang kanyang gavel. Ngunit bago pa man tumama ang martilyo sa kahoy, isang malakas na tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang 2 pinto ng boardroom ay bumukas ng sabay. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. At doon, sa pasukan, nakatayo ang isang figura na hindi inaasahan ni Dalisay na makita. Hindi maaari. Nakatayo doon si Diwa. Nakasuot ng isang simpleng itim na business dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa tabi niya bitbit ang isang leather briefcase ay si Attorney Sinag de Leon. Ang ngiti sa mukha ni Dalisay ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng pagkabigla at isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang diwang nasa harap niya ngayon ay hindi ang diwang iniwan niya sa bahay kaninang umaga. Iba na ito. Ang pagpasok ni Diwa sa boardroom ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga miyembro ng board na kanina lang ay handa ng magdiwang ay napako sa kanilang mga kinauupuan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkalito at pagkabigla. Si Diwa Alcantara Montenegro, ang asawang bihirang tumuntong sa gusaling ito, ay naririto. At hindi siya mukhang napadaan lang. Ngunit walang sino man ang mas nagulat kaysa kay Dalisay. Nanlamig ang kanyang mga kamay at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman? Diwa? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pagkagulat na hindi niya kayang itago. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya pinansin ni Diwa. Ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa buong silid, sa bawat miyembro ng board. Naglakad siya palapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Sumunod sa kanya si Sinag, na may daladalang awtoridad ng isang batikang abogado. Good morning, members of the board. Bati ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas. Isang boses na hindi pa naririnig ni Dalisay mula sa kanya. I apologize for my sudden intrusion. Ngunit bilang isa sa mga pangunahing stockholder ng Likhaya Holdings, I believe I have the right to be here. Isang miyembro ng board, si Mr. Jimenez, na matapat kay Dalisay, ang unang nagsalita. Mrs. Montenegro, with all due respect, this is a closed-door meeting.
At tapos na ang botohan. Tapos na nga ba? Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Sinag. Binuksan niya ang kanyang briefcase at naglabas ng isang set ng mga dokumento. Ibinigay niya ang kopya sa bawat miyembro ng board. I am Attorney Sinag de Leon, the legal counsel for Mrs. Diwa Alcantara Montenegro. Pagpapakilala niya. At ang mga dokumentong hawak ninyo ay magpapatunay na ang botohang naganap kanina ay labag sa corporate bylaws ng kumpanyang ito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Kinuha ni Dalisay ang dokumento at halos malukot niya ito sa kanyang kamay nang mabasa ang nakasulat. Ito ay kopya ng orihinal na Articles of Incorporation. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Dalisay, tumatayo. Wala kang karapatang manggulo dito, Diwa. Umuwi ka na. Sa wakas, ibinaling ni Diwa ang kanyang tingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang tunay na laman ng mga mata nito. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Ito ay mga matang puno ng galit, sakit, at isang nakakakilabot na katatagan. Hindi ako uuwi, Dalisay, sagot ni Diwa. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi lang isang bahay. Ang pinag-uusapan dito ay ang pamana ng aking ama. Tumayo si Sinag. Ladies and gentlemen, allow me to direct your attention to Article 7, Section 4 of the Likaya Holdings Corporate Bylaws. Isang probisyon na isinulat mismo ni Don Ricardo Alcantara bago siya pumanaw. Binasa ni Sinag ang probisyon ng malakas at malinaw. Habang nagsasalita siya, ang kulay sa mukha ni Dalisay ay unti-unting nawawala. Protective clause? Saan nanggaling iyon? Paanong hindi niya iyon alam? Ayon sa probisyong ito, pagtatapos ni Sinag, anumang transaksyon na kinasasangkutan ng controlling shares ni Mrs. Montenegro ay kinakailangan ng kanyang personal at notarized consent na siyang may kapangyarihan ding iveto ito sa isang board meeting. Ang botohan ninyo kanina na naglalayong ilipat ang kanyang shares nang wala siyang kaalam-alam is therefore null and void. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board na bumoto pabor kay Dalisay ay nagsimulang mag-iba ng tingin. Tila mga basang sisiw na hindi alam kung saan pupunta. This is ridiculous! Protesta ni Dalisay. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating lakas. This is a fabrication. Fabrication? Tanong ni Sinag, habang inilalabas ang orihinal na dokumento na may selyo at pirma. Maaari nating ipa-verify ito, Mr. Montenegro. But I assure you, it is 100% authentic. Tumayo si Diwa mula sa kanyang kinauupuan. Hinarap niya ang buong board. For 10 years, I entrusted my life and my inheritance to my husband. Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. I was a wife and a mother. I stayed away from the business, believing it was in good hands. Ngunit ngayon, nalaman ko ang katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Nalaman ko ang mga plano mo, Dalisay. Ang lahat ng kasinungalingan mo. At sa harap ng lahat, sa harap ng mga taong saksi sa kanyang kapangyarihan, idineklara ni Diwa ang kanyang tagumpay. As the rightful heir to the Alcantara legacy, and in accordance with Article 7, Section 4 of our bylaws, Diwa Alcantara Montenegro am hereby activating the Alcantara Protective Clause. Itinuktok niya ang kanyang palad sa mesa.
Ang tunog ay umaling-awngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa gavel ni Dalisay. All transactions involving my shares are hereby frozen. The resolution you passed is nullified. This meeting is adjourned. Napatulala si Dalisay. Ang kanyang perpektong plano. Ang kanyang pinapangarap na tagumpay. Gumuho lahat sa loob lamang ng ilang minuto at ang sumira nito ay walang iba kundi ang babaeng inakala niyang hawak niya sa kanyang mga palad. Hindi niya matanggap ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi, bulong niya, umiiling. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Tinitigan niya si Diwa, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang kaaway. Hindi pa ito tapos, Diwa! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta, habang ang mga miyembro ng board ay nagmamadaling lumabas ng silid. Pagsisisihan mo ito. Walang takot na sinalubong ni Diwa ang kanyang tingin. Hindi, Dalisay, sagot niya. Ikaw ang magsisisi. Padabog na lumabas si Dalisay ng boardroom. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho. Naiwan si Diwa at si Sinag sa loob ng tahimik na silid, ang simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ang tagumpay ni Diwa sa boardroom ay panandalian lamang. Akala niya, sa pag-activate ng protective clause, magkakaroon siya ng panahon para makahinga at makapag-isip ng susunod na hakbang. Ngunit hindi niya inaasahan ang bilis at bagsik ng ganti ng kanyang mga kaaway. Hindi niya inaasahan na ang laro ay hindi lang palalaro ng talino at batas, kundi laro rin ng paninira at kasinungalingan. Kinaumagahan, gumising si Diwa hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. Bumungad sa kanya ang pangalan ni Sinag. Diwa, buksan mo ang TV, news channel. Now, sabi ni Sinag sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at hindi maitagong galit. Napakunot noo si Diwa. Kinabahan siya. Mabilis niyang binuksan ang telebisyon sa kanyang silid. At ang bumungad sa kanya sa bawat news channel ay isang nagliliyab na iskandalo. Ang headline, Tagapagmana ng Likhaya Holdings, sangkot sa isang secret affair. Yumaong founder, inaakusahan ng korupsyon. Halos mabitawan ni Diwa ang remote control. Sa screen, ipinapakita ang mga litrato niya kasama ang isang lalaki na hindi niya kilala. Ang mga litrato ay kuha sa isang anggulo na para bang sila'y magkayakap sa isang madilim na restaurant. Ipinapakita rin ang mga pekeng dokumento, mga bank transfer at ledger, na nagpapahiwatig na si Don Ricardo Alcantara, ang kanyang iginagalang na ama, ay sangkot sa malawakang pagnanakaw sa kumpanya noong ito'y nabubuhay pa. Ano to, Sinag? Saan galing to? Hindi totoo to. Sigaw ni Diwa sa telepono. Ang kanyang puso ay dinudurog. Pati ang kanyang ama. Pati ang alaala ng kanyang ama ay dinamay sa duming ito. I know. Malinaw na gawa-gawa lang ito. Isang demolition job. Ang tanong, sino? Sagot ni Sinag. Masyadong malinis ang pagkagawa. Diwa, masyadong mabilis. This is not Dalisay's style. Masyado siyang arogante para sa ganitong klaseng patagong paninira. May iba pa. May iba pang nasa likod nito. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng itinayo ni Diwa. Ang balita ay kumalat na parang apoy.
Ang telepono sa opisina ng Likaya Holdings ay walang tigil sa pag-ring. Ang mga investor ay nagpapanik. Sa pagbubukas ng stock market, ang presyo ng shares ng Likaya ay bumulusok pababa. Ang pangalan ng Alcantara, na dating simbolo ng integridad, ay ngayoy nabahiran ng putik. Nasa opisina si Diwa kasama si Sinag. Pinapanood ang pagguho ng kanilang mundo. Ang kanyang mga anak ay pansamantala muna niyang ipinagbilin sa kanyang kapatid para hindi madamay sa gulo. Dumating si Dalisay, ang mukha ay nagpapahayag ng isang pekeng pag-aalala. Diwa, nakita mo na ba ang balita? This is terrible, sabi nito. Sino ang may gawa nito sa atin? Tinitigan siya ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Huwag ka nang magpanggap, Dalisay. Alam kong may kinalaman ka rito. Wala, depensa ni Dalisay. Oh, galit ako sa'yo. Pero hinding-hindi ko sisirain ang kumpanyang ako mismo ang nagpalago. At lalong hindi ko dudungisan ang pangalan ng tatay mo. At sa isang pambihirang pagkakataon, naniwala si Diwa. May bahid ng katotohanan sa mga mata ni Dalisay. Ito ay isang taong sakim at traidor. Ngunit mayroon pa rin itong respeto sa pundasyon ng yaman nito. Hindi ito gawa ni Dalisay. Kung ganoon sino? Ang sagot ay dumating sa anyo ni Alina Reyes. Pumasok ito sa opisina na may dalang folder. Ang muka ay puno ng simpatiya. Sir Dalisay, Mrs. Montenegro, I'm so sorry for what's happening, sabi nito. The board is in panic. They are calling for another meeting. Gusto nilang mag-resign si Mrs. Montenegro bilang board member para makontrol ang damage. Iyon pala ang tunay na plano. Ang sirain siya, ang wasakin ang kanyang kredibilidad, para mapilitan siyang bumitaw. Para mawalan ng bisa ang protective clause. Isang napakatalinong galaw. Isang galaw na puno ng kamandag. Sa puntong iyon, naramdaman ni Diwa ang tunay na kawalan ng pag-asa. Tinalo niya si Dalisay sa isang laban. Ngunit mukhang matatalo siya sa buong giyera. Para saan pa ang lahat ng kanyang pinaghirapan kung ang pangalan ng kanyang ama at ang kinabukasan ng kumpanya ang nakasalalay? Gabi na. Mag-isa na lamang si Diwa sa opisina, nakatingin sa walang buhay na stock market chart. Bagsak. Lahat ay bagsak. Ang kanyang mga pagsisikap ay nauwi lamang sa pagkasira. Napahagulhol siyang muli, hindi na dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pakiramdam na nabigo niya ang kanyang ama. Patawad, itay, bulong niya sa hangin. Sinubukan ko. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Diwa? Diwa Alcantara Montenegro? Tanong ng isang pamilyar na boses ng isang matandang lalaki sa kabilang linya. Sino po ito? Si Mr. De Castro ito, hiha. Alberto De Castro. Si Mr. De Castro. Isa sa mga pinakamatagal at pinakarespetadong miyembro ng board. Ang pinakamatalik na kaibigan at kumpare ng kanyang ama. Mr. De Castro, sagot ni Diwa. Pinipilit ayusin ang kanyang boses. Napatawag po kayo? Nakita ko ang balita, Hija, at alam kong kasinungalingan ang lahat ng iyon, sabi ng matanda. Alam ko kung gaano kadisente ang iyong ama. At alam ko ring hindi mo magagawa ang mga ibinibintang sayo. May katahimikan sa kabilang linya bago ito muling nagsalita. Diwa, kailangan nating mag-usap sa personal. Agad-agad.
Mayroon akong dapat sabihin sa'yo tungkol kay Alina Reyes at sa kanyang ama. Isang tahimik na coffee shop sa isang eskinita sa Legazpi Village ang naging tagpuan ni Diwa at Mr. De Castro. Ang amoy ng bagong giniling na kape ay tila hindi sapat para painitin ang nanlalamig na pag-asa ni Diwa. Sa kanyang harapan, ang matandang lalaki ay may bakas ng lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Hija, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito sasabihin. Panimula ni Mr. De Castro. Matagal ko itong itinago dahil sa takot na baka makasama pa sayo at sa utos na rin ng iyong ama. Ano po ba yon, Tito Alberto? Mahinang tanong ni Diwa. Huminga ng malalim ang matanda. Ang ama ni Alina Reyes, si Antonio Reyes. Kasosyo siya ni Dalisay noon, bago pa man niya makilala ang tatay mo. Matalik silang magkaibigan. Ngunit si Dalisay, kahit noon pa man, ay sakim at walang kaluluwa pagdating sa pera. Nilinlang niya si Antonio. Pinapirma sa mga dokumentong naglipat ng lahat ng kanilang ari-arian sa kanya. Pagkatapos ay pinalabas niyang si Antonio ang magnanakaw. Bawat salita ni Mr. De Castro ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isip ni Diwa. Ang kwento ni Alina. Ang kanyang galit. Nalaman ng tatay mo ang nangyari, ngunit huli na ang lahat. Pagpapatuloy ng matanda. Bagsak na ang pamilya Reyes. Sinubukan silang tulungan ng tatay mo, ngunit puno ng kahihiyan. Naglaho sila na parang bula. Palaging sinisisi ng tatay mo ang kanyang sarili at palagi siyang nagdududa sa tunay na kulay ni Dalisay. Kaya niya ipinagawa ang protective clause. Para sa'yo. Ngayon, naintindihan na ni Diwa ang lahat. Ang bawat galaw ni Alina. Ang bawat paninira. Hindi lang ito tungkol sa pera o pagnanasa. Ito ay isang personal na paghihiganti na hinubog ng 15 taon ng sakit. Si Dalisay ang lumikha sa demonyong ngayon ay sumisira sa kanila. At siya, si Diwa, ay nadamay lamang sa gitna. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi si Diwa na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Ngunit mayroon ding kakaibang kalinawan. Nagtungo siya sa lumang library ng kanilang bahay, ang santuwaryo ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay nagbalik sa kanya sa mga panahong simple pa ang lahat. May kung anong nag-udyok sa kanya na halongkatin ang mga naiwang gamit ng kanyang ama. Binuksan niya ang mga drawer ng antigong lamesa nito. Mga lumang pluma, mga papel, mga alaala. Wala siyang hinahanap na partikular. Ngunit alam niyang mayroon pa. May isang bagay na hindi pa niya nakikita. Ang kanyang mga mata ay napadako sa paboritong libro ng kanyang ama. Isang makapal na edisyon ng The Count of Monte Cristo. Kinuha niya ito mula sa estante. Nang buklatin niya ito, isang sobre ang nahulog mula sa mga pahina. Ang sobre ay kulay krema na at luma na. Sa labas, nakasulat ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking Diwa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang liham. Anak kong pinakamamahal. Kung binabasa mo ito, marahil ay nasa isang sitwasyon ka na hindi ko kailanman ninais para sa'yo. Patawarin mo ako kung wala ako sa iyong tabi para protektahan ka. Ang mundo ay isang lugar na masalimuot at ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang may pinakamalaking kakayahang saktan tayo. Hindi ko maiaalis ang sakit na maaaring nararamdaman mo ngayon. Ngunit tandaan mo,
Ikaw ay isang alkantara. Dumadaloy sa'yo ang dugong matatag at hindi sumusuko. Huwag kang matakot sa katotohanan. Kahit gaano pa ito kapangit, kasama ng liham na ito ay isang susi. Hindi ito sandata para manakit, kundi isang kasangkapan para sa katotohanan. Gamitin mo ito para protektahan ang ating pangalan at ang kinabukasan ng iyong mga anak. Mahal na mahal kita, aking diwa. Noon, ngayon, at magpakailanman. Nagmamahal. Itay. Kasama ng liham ay isang maliit at antigong susi. Sa tag nito, nakasulat ang pangalan ng isang bangko at isang numero. Isang safe deposit box. Walang inaksayang panahon si Diwa. Tinawagan niya si Sinag. Makalipas ang isang oras, magkasama na sila sa loob ng bangko. Ang tensyon ay ramdam na ramdam habang binubuksan ng bank manager ang metal na kahon na hindi nabuksan sa loob ng mahigit isang dekada. Pag-angat ng takip, isang makapal na folder lamang ang laman nito. Kinuha ito ni Diwa. Sa ibabaw ng folder, may isang label na isinulat ng kamay, Kaso ni Reyes. Binuksan nila ito sa loob ng sasakyan ni Sinag. Hindi makapaniwala ang kanilang mga mata sa laman. Naroon ang lahat. Ang mga orihinal na dokumento na may pekeng pirma ni Antonio Reyes. Ang mga sworn affidavit ng mga dating empleyado na nagpapatunay sa panloloko ni Dalisay. Ang mga bank records na nagpapakita kung saan dinala ni Dalisay ang pera. Ang lahat ng ebidensyang inakala ni Dalisay na matagal nang nawala at nabaon sa limot ay nasa kanilang mga kamay. Ito ang alas ng kanyang ama, ang huling regalo, ang huling lihim. Tumingin si Sinag kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Diwa, ito na. Ito na ang bombang sasabog sa mukha nilang lahat. Isinara ni Diwa ang folder. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matibay na resolusyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang sekretarya sa likhaya. Cecil, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting bukas ng umaga. I-require mo ang presensya ng lahat, kasama si Mr. Montenegro at si Miss Alina Reyes. Huminga siya ng malalim, habang hawak ng mahigpit ang folder na magiging katapusan ng lahat. Tumingin siya kay Sinag. Oras na para tapusin ang lahat. Ang boardroom ng Likaya Holdings ay tila isang arena. Nasa gitna si Diwa, sa kanyang tabi ay si Sinag, at sa magkabilang panig, nakaupo sa kanilang mga upuan, ang mga miyembro ng board. Sa magkabilang dulo, nakaupo si Dalisay at Alina, ang mga traidor. Ramdam ang tensyon sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa inaasahan. Nagsimula ang meeting. Si Dalisay, na inakala niyang siya pa rin ang may kontrol, ang unang nagsalita. I believe this emergency meeting was called to address the recent unfortunate events that have damaged our company's reputation. I assure you, I am doing everything in my power to mitigate the crisis. Gumisi si Diwa. Ang kapektusan ni Dalisay ay wala pa ring pinagbago. Mr. Montenegro. Kalmado ngunit matigas na sabi ni Diwa. I called this meeting not to mitigate, but to expose. Napakunot noo si Dalisay. Si Alina, na nasa tabi niya, ay nagtataka rin.
Magpatuloy ka, Mrs. Montenegro, sabi ng isang miyembro ng board. Tumango si Diwa. Sa loob ng maraming taon, inakala kong mayroon akong masayang pamilya. Isang mapagmahal na asawa. Ngunit ang totoo, nabuhay ako sa isang malaking kasinungalingan. Binalingan ni Diwa si Dalisay. Dalisay, akala mo ay kampante ako. Akala mo ay walang alam ako sa mga plano mo. Pero ang totoo, alam ko. Alam kong hindi lang isang pambababae ang ginawa mo. Plinano mong nakawin ang lahat sa akin. Ang Likaya Holdings, ang pamana ng aking ama. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Nagulat sila. Anong kalokohan yan, Diwa? Sigaw ni Dalisay, tumatayo. Wala kang ebidensya. Ito ay gawa-gawa lang. Wala. Ngumiti si Diwa. Isang ngiting punong-puno ng pagkasuklam. Sinag? Tumayo si Sinag. Sa projector, nagsimula siyang mag-display ng mga audio recording at screenshot ng mga email. Ang tinig ni Dalisay ay umaling-awngaw sa silid. Ang kanyang mga pag-uusap kay Alina. Ang kanyang pagmamayabang tungkol sa malinis na plano. Ang kanyang panloloko kay Diwa. Ipinakita rin ni Sinag ang mga email exchanges ni Dalisay sa kanyang abogado tungkol sa annulment at sa paglilipat ng shares. Ang muka ni Dalisay ay namutla. Ang pagkabigla ay umukit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. At ito naman, sabi ni Sinag, habang nag-display ng mga kopya ng pekeng resolution na pinapirmahan ni Dalisay sa mga board members para sa urgent capital venture. Ang lahat ng ito ay pabalat lamang sa kanyang tunay na intensyon, ang agawin ng kumpanya. Ang mga miyembro ng board na bumoto pabor kay Dalisay ay nagsimulang mag-react. Nagalit ang ilan, nadismaya ang iba. Hindi ko akalain na kaya mong gawin yan, Dalisay, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit, ngunit matatag. Ang sirain ang sarili mong pamilya para sa pera. Ngunit hindi pa tapos si Diwa. May mas malalim pa. Binalingan niya si Alina, na kanina pa tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanonood ng buong pagtataka. At ikaw naman, Miss Reyes, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa yelo. O dapat ko bang sabihing, anak ni Mr. Antonio Reyes? Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Si Alina ay biglang napatulala. Ang kanyang pekeng ngiti ay naglaho. Pinalitan ito ng pagkabigla at matinding takot. Tumingin siya kay Dalisay. Nagulat din. Anong sinasabi mo? Tanong ni Dalisay. Lumilingon kay Alina. Ang mga pekeng balita, ang mga alegasyon ng korupsyon laban sa aking ama, ang paninira sa aking pangalan. Pagpapatuloy ni Diwa, ang kanyang tinig ay tumataas. Ang lahat ng iyon ay gawa mo, Alina. Hindi ba? Ipinakita ni Sinag ang mga forensic report na nagpapatunay na ang mga pekeng dokumento ay nagmula sa opisina ni Alina. Ipinakita rin ang mga tawag at mensahe ni Alina sa kanyang mga kasabwat sa media. Ang lahat ng plano mo, Alina, ay para sirain kaming pareho ni Dalisay. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil ginagamit mo lang siya para makaganti sa ginawa niya sa iyong ama 15 taon na ang nakalipas. Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi ba ganoon, Miss Reyes? Ang mukha ni Alina ay puting-puti. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala na nabunyag ang lahat ng kanyang sikreto. May dala rin ako, Alina, dagdag ni Diwa, habang inilalabas ang folder na may markang kaso ni Reyes.
Ang lahat ng ebidensya laban kay Dalisay, ang mga orihinal na dokumento, ang mga testimonya ng mga taong nilinlang niya, mga ebidensya na matagal nang itinago ng aking ama, iniwan para sa akin para ibunyag sa tamang panahon. Inilapag niya ang folder sa gitna ng mesa. Si Dalisay ay napasigaw sa gulat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Hindi, bulong niya. Hindi iyan posible. Sinunog ko na ang lahat ng ebidensya na yan. Hindi mo kayang burahin ang lahat, Dalisay. Sabi ni Diwa. Ang kanyang tingin ay matalim na bumaon sa bawat isa sa kanila. Ang katotohanan ay laging lalabas. At ngayon, ito na ang katapusan ng inyong mga kasinungalingan. Ang buong board ay nag-umpisa sa isang mainit na pagtatalo. Ang panloloko ni Dalisay ay hindi matatawaran. Ang pagmamanipula ni Alina ay kasing taksil ng kanyang paghihiganti. Sa huli, isang miyembro ang tumayo at nagmungkahi ng isang botohan. I move to immediately remove Mr. Dalisay Montenegro from his position as CEO and suspend Ms. Alina Reyes for corporate espionage and malicious intent, at ilipat ang pamumuno sa pinakamayamang shareholder, kay Mrs. Diwa Alcantara Montenegro bilang acting CEO. Ang botohan ay naganap ng mabilis. Sa bawat pagtaas ng kamay, lalong bumabagsak ang mundo ni Dalisay at Alina. Isa-isa, lahat ng miyembro ng board ay bumoto pabor kay Diwa, 100%. Napasandal si Diwa sa kanyang upuan. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang unang malaking yugto ay tapos na. The motion is carried, sabi ng chairman ng board, habang tinititigan si Dalisay na ngayoy nakaupo ng parang estatwa. Gumuho ang lahat ng kanyang pagmamayabang. Si Alina naman ay tila nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang plano ng paghihiganti ay bumalik sa kanya ng doble. At sa mismong sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Hindi na ito si Diwa, kundi dalawang unipormadong pulis na may dalang mga dokumento. Lumapit sila kay Dalisay. Mr. Dalisay Montenegro, we have a warrant for your arrest for corporate fraud, estafa, and attempted hostile takeover. Pagkatapos ay lumapit sila kay Alina. Miss Alina Reyes, you are under arrest for corporate espionage, defamation, and conspiracy to commit fraud. Ang huling mga maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa Likhaya Holdings ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa matatag na pamumuno ng bago nitong acting CEO. Ang dating tahimik na asawa ay isa na ngayong iginagalang na leader sa mundo ng korporasyon. Isang maikling balita sa telebisyon ang nagpakita ng huling tagpo sa drama. Si Dalisay Montenegro, matapos ang isang mahabang paglilitis, ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso ng corporate fraud at estafa. Hinatulan siya ng maraming taon ng pagkakakulong. Ang kanyang dating matikas na tindig ay napalitan ng isang bagsak na anyo sa loob ng kanyang orange na uniforme. Wala nang bakas ng arogansya sa kanyang mga mata. Tanging pagsisisi at kawalan. Si Alina Reyes naman, matapos makipagtulungan sa mga awtoridad at isiniwalat ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa iba pang anomalya ni Dalisay, ay nakakuha ng mas magaan na sentensya. Ngunit ang kanyang pangalan at reputasyon ay tuluyan ng nawasak. Pagkatapos ng kanyang paglaya, naglaho siya na parang bula.
Dala ang bigat ng isang paghihiganting sumira, hindi lang sa kanyang mga kaaway, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa opisina ng CEO ng Likhaya Holdings, ang parehong opisina kung saan minsan ay naghari si Dalisay, nakatayo ngayon si Diwa Alcantara. Hindi na siya Montenegro. Ibinalik na niya ang kanyang pangalan, isang simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang sariling pagkatao. Pinangunahan niya ang isang pulong kasama ang bagong halal na board of directors. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at linaw habang inilalatag niya ang kanyang mga plano para sa hinaharap ng kumpanya. Mga planong nakatuon hindi lang sa kita, kundi pati na rin sa integridad at pagtulong sa komunidad. Mga prinsipyong itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang Likhaya Holdings ay hindi lamang isang negosyo. Sabi niya sa board, inuulit ang mga salita ng kanyang ama. Ito ay isang pamilya. At sisiguraduhin nating muli itong magiging isang pangalan na mapagkakatiwalaan at igagalang. Pagkatapos ng pulong, lumabas siya ng gusali. Ang abalang syudad na dati tila isang halimaw sa kanya ay ngayoy isang tanawin ng mga oportunidad. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Sinundo niya ang kanyang mga anak mula sa eskwelahan. Sa kanilang pagsakay sa kotse, pinuno nila ang loob nito ng tawanan at masasayang kwento. Tinitingnan ni Diwa ang kanilang mga muka sa rearview mirror. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang inspirasyon. Ang laban na kanyang pinagdaanan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanilang kinabukasan. "Mommy, can we go get ice cream?" Tanong ng kanyang bunso. Ngumiti si Diwa. Isang tunay at malayang ngiti. "Of course, anak. Kahit anong gusto ninyo." Habang kumakain sila ng ice cream sa isang parke, naramdaman ni Diwa ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Isang peklat na mananatili magpakailanman. Ngunit hindi na ito isang bukas na sugat. Isa na lamang itong paalala ng kanyang katatagan. Isang testimonya ng kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkadapa. Nang sumunod na araw, linggo, dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Naglagay siya ng isang buke ng mga puting bulaklak sa puntod ng kanyang ama. "Hi, Itay!" Ay, bulong niya. "Sana, kung nasaan ka man, proud ka sa akin. Sinunod ko po ang bilin ninyo. Inalagaan ko ang likhaya. Inalagaan ko ang ating pangalan." Hinaplos niya ang malamig na marmol. "Salamat po. Salamat sa pag-iwan ninyo sa akin ng lakas at gabay. Kahit wala na kayo. Ang huling liham ninyo, iyon po ang nagligtas sa akin." Isang mahinang hangin ang umihip, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Naramdaman ni Diwa ang init sa kanyang puso. Pag-alis niya sa sementeryo, hindi na siya lumingon pa. Bumalik siya sa kanyang opisina. Mula sa bintana, pinagmasdan niya ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag ay nagbibigay kulay sa mga gusali at sa mga ulap. Isang magandang tanawin, isang simbolo ng pagtatapos at ng isang bagong simula. Hindi na siya ang diwang nakakulong sa isang ginintuang hawla. Hindi na siya ang anino ng kanyang asawa. Siya na si Diwa Alcantara, isang ina, isang lider, isang babaeng buo, matatag at malaya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, sakit, at pagtataksil. Ngunit sa dulo ng lahat,
Natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga pa sa yaman o kapangyarihan. Natagpuan niya ang kanyang sarili at habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na siya para sa kung anuman ang bukas na naghihintay. Handa na siya para sa kanyang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at paghahanap sa tunay na lakas na nagmumula sa ating mga sarili. Ang kwento ni Diwa ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pag-asa sa ibang tao, kundi sa pagtuklas ng sarili nating halaga at kakayahan. Ang pagtitiwala ay isang regalong hindi dapat ibigay ng basta-basta. At kapag ito'y nasira, ang pinakamahalagang gawin ay ang muling buuin. Hindi ang relasyon, kundi ang ating sarili. Ang pagpapatawad ay darating, ngunit ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang kapatawaran para sa ating sarili. Sa pagpayag nating masaktan at sa pagiging bulag sa katotohanan. Mula sa abo ng kasinungalingan, kaya nating bumangon, mas matatag at mas buo kaysa dati. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Diwa. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong klasing mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.